Hi! Welcome sa Panglasang Pinoy! Kumusta na kayo? Ngayong araw na to, iibahin naman natin. Since weekend na, o sa iba malapit pa lang mag-weekend, tamang-tama tong ating gagawin. This time, gagawa tayo ng chicharong bituka. Simple lang to gawin, at ito lang yung kailangan nating mga ingredients. Kailangan natin syempre ng bituka, ng baboy o ng baka. Ang gamit ko dito, yung small intestines ng baka. Itong mahalaga dito, dapat siguraduhin natin na napakalinis nito, meaning pagkabili natin, linisin natin mabuti. Next, kailangan din natin ng suka, ng salt or asin, bay leaves or dahon ng laurel at buong paminta. Kakailanganin din natin dito ng tubig at saka ng mantika. Ngayon, umpisa na natin gawin itong ating chicharong bituka. So, first step natin, kailangan natin ng tubig. Papakuluin natin ngayon sa malaking lalagyan, gaya nito. Next, kapag kumukulo na yung tubig, ilalagay muna natin ngayon yung salt. So, maglalagay lang tayo ng salt. After natin ilagay yung salt, lalagyan na natin ngayon yung suka. So ito mga to, pampatanggal to ng amoy dun sa bituka. Since alam naman natin kung anong nilalaman ng bituka. Mabuti na kanina nalinisan natin. So safe na tayo doon. At the same time ngayon, kailangan naman natin i-ensure na yung amoy, hindi natin maamoy. At syempre, hindi din natin malalasahan yung nilalaman nito. So yeah. Kapag nilagay na natin yung salt and vinegar, pwede na natin ilagay ngayon yung ating bituka, no? Or yung bituka ng baka na itong gamit ko ngayon. So, ito na yung bituka. Dahan-dahan lang kasi kapag binigla natin, baka matalsikan tayo ngayon ng tubig. So, kapag kumulo na ngayon yung water na may laman na small intestines, pwede na nating ilagay yung whole peppercorn, so yung pamintang buo, and yung bay leaves o yung dahon ng laurel. So, unahin muna natin yung bay leaves. Dinadamihan ko to para makatulong sa pag-neutralize ng amoy. And ito na yung whole peppercorn. And then, tinatakpan ko lang ito. Papalambutin ko to under low fire for about 40 minutes. Pagkatapos natin pakuluan ngayon yung bituka, ito na yung magiging itsura niya. Ang ginawa ko rin dito, since mahaba siya kanina, ginupit ko lang para medyo umikse. Next step na kailangan natin gawin, yung natitirang asin, ilalagay natin sa bituka. So, yan, didistribute lang natin yung asin. Sasaluin natin mabuti dito sa bituka natin, sa bituka ng baka, ayan. Ihalo lang natin para ito yung magsaserve na pampalasa, and then, i-deep fry na natin ito. Next, magpapainit tayo ngayon ng mantika. Medyo dami natin yung mantika kasi kailangan natin i-deep fry itong bituka. Kapag mainit na yung mantika, malalaman natin yan kapag tumutunog na siya. So, kapag nag-drop kayo kunyari ng isang patak ng tubig at kumulo na siya yung galit na galit, ibig sabihin, pwede na tayong maglagay ngayon ng bituka, pwede natin i-fry. Tandaan natin na dahan-dahan lang yung paglagay dahil medyo delikado yung pag-deep fry natin, So, yan. Lalagay lang natin ngayon yung ating ipiprito. And then, babantayan natin to palagi hanggang sa lumutong. Kapag lumutang na ngayon yung bituka dito sa mantika, kagaya nito, tapos kapag pinakiramdaman ninyo, medyo matigas na siya or malutong na siya, ibig sabihin luto na to. So, iisa-isayin lang nating tanggalin. Kukuha ulit tayo ng lalagyan. And then after this, isa-serve na natin itong ating chicharong bituka. So, makikita nyo, Ayan, ang tigas na, lutong na. Sarap nitong pampulutan. Gusto kong batiin yung mga kababayan natin na hindi ko nabati nung nakaraang video natin. Diyan sa mga taga-Japan, kamusta kayo dyan? Mga taga-Malaysia, Switzerland, Israel, mga taga-UK, yung mga taga-South Korea, kamusta kayo? At saka yung mga taga dyan sa Australia. Sana nag-enjoy kayo sa panonood itong video natin.
So, eto na ngayon ang ating chicharong bituka.